Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today, July 11, 2026 ay tungkol sa mga dapat gawin pagdating ng RTL. Ayan, so wala na pong paligoy-ligoy pa. Diretso na po tayo. Yan. So, pagdating po ng RTL nyo, syempre, ididiskarga po yan. Mula po sa delivery truck. And then, ikakarga yan sa cages ninyo. So, unang-una pala, paki-inform lang po ako sakaling i-deliver na yung RTL nyo, lalo na sa mga baguhan pa lang, regarding sa sitwasyon ng daanan ninyo papunta dyan sa farm or dyan sa inyong backyard. Minsan kasi may mga nagpapadeliver na sobrang layo, kaya hindi makarating yung delivery truck natin. Hindi siya makalapit, hindi makatutok doon sa inyong housing. So kapag ganun po ang ginagawa, talagang kukuha po kayo ng extra na tao, manpower, nang sa ganun sila yung tutulong maghahakot ng manok papunta dyan sa inyong cages. So depende po yan sa volume ng inyong RTL na pinadeliver at saka sa layo din nung yung distansya ng hanggang kung saan lang ba pwedeng i-park yung delivery truck papunta dun sa inyong housing. Ayan. So, usually kapag halimbawa marami-rami, kumukuha sila ng 12 na tao. 12 na tao. Nang sa ganun ay hindi gaanong magtagal yung manok doon sa delivery truck. Yan. So, pag halimbawa yung malayo-layo, parang sa amin pag 5,000 yan, at least mga 12 yan. And then may yung delivery truck naman, may tao na dalawa, may pahinante, hindi kasama yung driver, kasi yung driver ang gagawin lang niya is magmamaneho yan. So ganun yung tutulungan. Pero kung konti lang naman, let's say mga 192, 96 heads, dalawang extra, tatlo, pwede na. Diba? So, yun lang, tansyahan lang. Depende rin sa distance. Kung tutok naman, maski dalawa lang. Maski isa, ganyan. So, usually naman, tumutulong din naman yung mga nagpa-deliver. Yung may-ari ng manok, tumutulong din. Ayan. So, yan yung unang-una nating lilinawin. Pangalawa, pagdating ng manok sa inyo, pagkababa, pagpahingahin nyo lang sila ng at least 1 hour bago nyo sila painumin o pakainin. 1 hour. Lalo na kapag medyo malayo-layo yung kanilang pinanggalingan or yung lugar ninyo sa amin. Ayan. So, pagpapahingahin. Kapag nakapagpahinga na, pwede nyo silang painumin ng plain water na tubig, and then pakainin na rin ng konti lang muna. Usually kasi dahil pagod yung manok, konti lang yung kakainin yan. Pangalawa, hindi pa rin kasi sila sanay sa cages. So maninibago. Ayan. So kasi kung ating iisipin, yung pinanggalingan ng mga yan ay sa growing house. So, dun sa growing house po namin, kung 10,000 yung batch na yan, andun lang sila magkakasama sa isang kulungan, walang divider, 10,000. Ayan, so nakagala sila dun sa loob ng kulungan. And then bigla natin silang dineliver dyan sa inyo, so mapupunta ng cages, so maninibago. Ipapamiliarize muna nila yung surroundings. Gaya ng yung sa loob ng cages nila na kung saan 4 na manok yung nakalagay. So titignan muna nila, i-discover muna nila kung asan sila, ganyan. And then
maya-maya makikita nila yung feeds. So tutukayan, paunti-unti, makikita din nila yung painuman. So iinom na rin yung mga yan. So ganun yung mga ano, hanggang sa masanay sila. Ayan. So yun na. And then dahan-dahan na dadami yung kanilang kinakain. Ayan po. So yung kanilang kakainin ay mag-start muna sa 60 grams. Minsan nga hindi pa nga nila kayang ubusin yon sa isang araw. Ayan. So the following day, pwede na kayong magpainom. Anong ipapainom ninyo? Try nyo munang magpainom ng anti-malaria or antibiotics. Bakit? Kasi po, pagdating dyan sa inyo, ibang may possibility na syempre malamok. And then, yung lamok dati dito sa amin, kumbaga ay nung andito yung mga RTL, napainom namin sila ng anti-malaria. So pagdating din naman dyan sa inyo, so kailangang magpainom din kayo kasi lalamukin yung mga yan. Lalo pa na yung program natin ay wag muna nating pailawan. Yan. So kapag hindi natin pinailawan yung manok, sa gabi malamok po, so wala silang depensa. 'Di ba? Hindi nila nakikita yung lamok. Unlike kapag nakasindi yung ilaw, kahit papaano nakikita nila, pwede nila itong tukain. 'Di ba? So ang unang lalamukin diyan yung mga mukha nila. So kakagatin ng lamok 'yan. And then magkakaroon ng parang sugat, parang bulutong. Epekto po 'yan ng kagat ng lamok. Ayan. So pag nakakita kayo ng parang itim na parang bukol sinlaki ng munggo, yan po yung kagat ng lamok. And then para po siyang bulutong. Ayan. So dun yan nakuha yan sa lamok. Pero wag po kayong mag-worry kasi basta painumin nyo sila ng anti-malaria. Ayan, gagaling po sila. Ayan, mawawala din yung bulutong. Ang importante ay magamot nyo sila. Kaya nga, habang hindi pa nakakagat, hindi pa tumatama yung malaria, ay magpapainom na po tayo. Ang example ng mga gamot na anti-malaria ay number 1 dyan, yung tinatawag natin na CXD3. Nabibili po yan sa Shopee. And then pangalawa yung Pyrestat. Nabibili rin po yan sa Shopee. At saka yung Ornistat sa Shopee din. So ang dosage ng mga yan ay 5 grams per gallon. So 5 grams per gallon. And then yung antibiotics naman 3 to 5 days yan kung magpapainom kayo. Pero kung kararating lang naman ng RTL nyo, 3 days nyo lang muna yung pagpapainom. Nang sa ganon ay sa 4th day, after nyo magpainom ng anti-malaria, antibiotics naman. Nang sa ganon, dahil na-stress yung manok ninyo, medyo nahamugan, ganyan, or mainit, hindi natin alam yung sipon basta-basta na lang na tumatama yan. So, kahit paano ma-prevent or ma-cure na kung may mga mangilan-ngilan ng medyo may sipon. So, 3 days din po yan na ipapainom ninyo from 6 o'clock in the morning hanggang 9 a.m. After nyong magpainom ng kahit na anong gamot, pag naubos na or paubos na, kukunti na, dagdag na lang kayo ng plain water. So yun po yung gagawin nyo dyan. Okay, after nyong magpainom ng antibiotics, dahil nakapagpainom na kayo ng anti-malaria, then followed by antibiotics, 3 days din, isunod nyong magpainom ng vitamins. Nang sa ganon ay yung manok ninyo ay makapag-ipon siya, di ba? Makapag-store siya ng vitamin sa kanyang katawan at lalakas yung kanyang resistensya at kung ano-ano pa, kondisyon yung inyong manok. Painumin nyo naman siya ng 7 days na vitamins. Ayan, mas mahaba-haba yung vitamins. Kasi nga, para mabawi niya yung stress
'Di ba? Kasi kapag nagpapainom kayo ng mga anti-malaria, mga antibiotics, kahit papaano na-stress din yung manok kasi mapait yan eh. So kapag vitamins, makaka-recover sila. Yan. So 7 days yan. 6 hanggang 9 a.m. lang. And then plain water na. Daily po yan, daily. So 7 days. After 7 days, so nakailan na tayo? Ilang araw na yung RTL nyo dyan? Unang dumating, plain water. Second, third, fourth day, anti-malaria. And then 5, 6, 7 day, antibiotics. And then another 1 week. So 2 weeks na yung RTL nyo nyan. Nandyan, okay? After ng 2 weeks, after nung vitamins, ibalik nyo po ulit sa anti-malaria ulit. 3 days po ulit yan. And then 3 days ulit na antibiotics and then vitamins po ulit. Paulit-ulit. Kaya lang on the kapag gusto nyo ng purgahin, pwede nyo na silang purgahin. Doon pa lang sa pang 15 days nila dyan sa inyo. Purgahin nyo na sila ng Libamisol or yung tape terminator. Mas maganda yung tape terminator kasi pwede siya sa sa tapeworm tsaka sa roundworm. Ayan. So, ganun lang, paulit-ulit lang yung cycle na yan. Ulitin nyo lang po yan hanggang sa para yung yung development ng katawan ng manok ninyo ay tuloy-tuloy. Kasi kapag tinamaan po sila ng malaria, malalaspag po yung kanilang yung kanilang katawan. Ganon din kapag sila ay sinipon. So ano ang mangyayari? Madidelay po yung kanilang pangingitlog. Kasi nga po ang katawan, kahit sa tao naman, kapag may iniinda siyang sakit, hindi kondisyon yung kanyang katawan, di ba? So hindi maganda yan. Sa manok, hindi muna siya makakapangitlog. Kasi nga may iniinda siyang sakit. So kaya ganun yung gagawin natin para kondisyon. Kapag nagkasakit kasi siyang mangyayari, magre-recover muna yan. So magre-recover, pag fully recover na siya, and then yun yung time na mag-start na siyang mangitlog. So wag nating hayaan na mangyari yun sa kanila. Kaya sa simula pa lang, ganun na yung gawin natin. Yan. Actually nga, mas maganda kasi napapansin ko mas magandang gawin po ninyo bago pa man dumating yung mga RTL ninyo dyan, umorder na po kayo ng mga gamot. Bumili na po kayo. Nang sa ganun ay ready na. Pagdating ng RTL, ready na. Ganun din po yung feeds na ipapakain ninyo. Ayan. So, ganun po yun. And usapang feeds naman, if ever na yung RTL ninyo ay nakaschedule ang dating, yung batch niya, halimbawa yung July 14 na batch, kasi ongoing yung delivery natin. Sakaling napaaga yung delivery namin ng halimbawa July 7, so ang nangyayari dyan, pinapadala ko po yung feeds na kakainin nila hanggang July 13. So asahan nyo po yan, pinapadala ko. Kasi nga, syempre sa 14 ng midnight pa lang sila edad ng 16 weeks. So pinapadala ko po. Ayan. So natural lang po 'yun na kailangan kong ipadala. Ayan. So bakit po nauna yung harvest? Kasi nga po sa dami ng manok na i-deliver natin, hindi po namin kakayanin na i-deliver yan ng sabay-sabay minsanan sa July 14 or dun sa mismong araw na sila ay 16 weeks. Kagaya ng susunod sa July 14 natin, meron tayong August 29 and then September 22 at saka October 1. Yan yung mga manok natin na nakaload na. Ayan. So 1 week earlier, minsan pa nga 10 days. Ayan. So parang itong July 14 natin, 23,000 po ito na manok na sabay-sabay na niload. Ayan. And then linawin ko lang din po, yung manok po natin ay all in, all out. Ang ibig sabihin po, yung sisiw po natin ay dumarating ng sabay-sabay. So halimbawa, yung pang July 14 natin, dumating po yan sabay-sabay. Sabay-sabay po yan na dumating.
Hindi po siya dumating ng let's say 5,000 nung 5 days ago, 3,000 nung 3 days ago, and then 15,000 kagabi. Hindi po ganon. Sabay-sabay po yan. Kaya yung edad po ng manok ay pare-pareho po, magkakaedad po yan. Ayan. So yung sa mga newbie kasi, nalilito sila kapag lalo na kapag yung dyan sa Facebook, nagbasa-basa ng mga comment dyan. Sasabihin nila na, yung mga nagko-comment naman, ibibase nila sa edad. Kesyo bata daw yung manok, ganyan. So, sa tingin ko po, yung sa mga ibang wala namang may, paano ba natin sasabihin to? Sa atin, sa part natin, hindi tayo ganon kasi negosyo natin to, pinoprotektahan din natin. So, hindi tayo gumagawa ng ganon. Pangalawa, imposible rin or mahirap din yung multi-age. Actually, ang tawag doon multi-age, yung dineliver, may naunang 1 week, 5 days, 3 days, ganon. Hindi po maganda yung ganon. Kasi po, kami rin mismo sa farm, mahirapan po kaming mag-administer, maglagay ng bakuna sa mga manok na ganon yung edad. Yan. Kasi po, yung sa farm, pag 4 days old ng manok, kailangang bakunahan ng yung B1, yung pinapatakan sa mata. Yan. So, dapat 4 days yun ilalagay. So, pag naglagay ka, tapos yung isa, wala pang 4 days, hindi yun pwedeng lagyan. Kasi nga, wala pang 4 days. Pag nilagyan mo yung naunang batch, ang mangyayari dyan, yung hindi mo nalagyan, magkakasakit yon. Kasi may tinatawag tayong post-vaccination reaction or yung PVR. So, hindi po yan maganda. Kaya, ayaw ko po. Sometime in 2017, yung bagyong yung epekto ng bagyong Yolanda, so naghahabol tayo ng mga RTL dahil sa dami ng orders, so umabot tayo ng 130,000 heads na RTL na ginogro. So habol tayo ng habol. May isang batch tayo noon, 12,000 heads na tatlo, 4,000, 3,000, tsaka 5,000. Ayan. Ganon yung dumating yan by batch. Parang 9 days ang pagitan. Ayan. So, ang nangyari dyan, nung medyo baguhan pa lang tayo, yun, may mga sinipon, ang hirap alagaan. So, nasa amin pa lang yung RTL, parang ang mortality ang taas, parang nasa 40%. Yan, so nag-consult ako ng vet. Yun yung sinabi niya. Yun yung na-trace nila, yung PBR. Na kapag binakunahan mo kasi yung first batch at hindi mo binakunahan si second at saka si third, asahan mo si second at saka si third, tatamaan yan. Lalo pat net lang yung pagitan nun na pinaka-divider. So, mula po nun, never na tayong umorder ng ganong sisiw. Ang gusto ko minsanan 10,000. Ayan. So kapag 5,000 nga yung inaalok sa atin na sisiw, tinatanggihan natin kasi nga unang-una ilalagay mo yun sa growing house na pang 10,000. Lugi na. Kasi yung mga ibang farm naman natin ay nirerentahan ko lang, hindi natin sarili. Yan yung iba. So rerentahan mo naman yun according to per building, hindi naman per capacity. So kapag nilagyan mo ng 5,000 lang, dun pa lang lugi na ako. Pangalawa, yung tao natin, partner palagi yan. Sa isang building, 2. So gusto ko man o hindi, 5,000 lang yung karga, 2 tao pa rin yung mag-aalaga. Kasi yung isa magtatampo, di ba? Hindi naman natin yan pwedeng pauwiin. Kasi by the time na kailangan na natin yung kanyang serbisyo, magtatampo na rin yan kasi naganap na rin siya ng ibang trabaho niya. So ayaw natin ng ganon. Yan yung mga bagay na And then pangatlo, alam na natin yung kalalabasan kaya ayaw na natin. Andito pa lang sa ating housing, marami na ang mortality mataas kaya ayaw na natin. Ayan. So kaya ayaw po natin at hindi po tayo pumapayag sa multi-age. Ayan.
Kaya lang, bakit ganon? Yung RTL kasi hindi po yan sabay-sabay na mangingitlog. Ang mauna pong mangitlog dyan ay yung mga nauna na nag-mature. Yan. So, paano natin malalaman na nag-mature? Yung mga ang palong niya ay malalago na, mahahaba na. Yun yung mga unang mangingitlog dyan. And then, susunod yung mga ibang kapatid nila, kasamahan nila na nade-develop hanggang sa mangitlog, ganyan. And then lalo na may malaking kinalaman, participation, yung ilaw, which is itatopic natin sa susunod nating video, yung kahalagahan ng pailaw tsaka yung palong ng manok. Di-discuss natin yan sa susunod nating video. Ayan, and then i-discuss din natin yung ano yung pwede kong mai-advise regarding sa lighting program. Kasi nga, nagkaroon tayo ng yung manok na aksidenteng napailawan at mula doon ay nagkaroon tayo ng option B. So, bibigyan ko kayo kung ano yung option B regarding sa lighting program. So, abangan nyo po yung mga susunod nating video kasi very interesting po ito. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless.